As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Life is for living with you. I made my decision. You lift me up. Lift me up, with my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now burst into the clouds, black and white. Such a color all around. All is you in the Savior I have found. This is living.
It is more than a song, Lord, that we are declaring, Lord, that we want more of you, Lord, and less of us. Lord, there's so many privilege, Lord, na matagal na namin na-enjoy. But this time, Lord, yung privilege na makasama ka, Lord, yung presence mo. Because there's no city or place in the world, Lord, except in your presence. Lord, one day, everything, Lord, before, behind our eyes, Lord, will fade away, but not your love for us. Kaya pwede ba sa lahat na naniniwala at ng pagmamahal ng Lord, can just raise up your hands and come to God with thankful heart. Lord, whatever season, Lord, I'm in right now, I'm thankful. In season and out of season, Lord, I will worship you because I know you are working in me. I know, Lord, that the best is yet to come in my life. As long as I'm in your presence, Lord, I am protected. My family is protected. My future is secured in your presence, Lord. That's why I'm here worshiping you, Lord. You're the reason, Lord. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyo
at sasambahin ka. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong Yes, Lord. Let's worship the Lord through words. Come on. Out of gratefulness, pwede bang pasalamatan mo ngayon si Lord? Anything na maisip mo, whether it's material, physical thing, spiritual thing, it's just give thanks to the Lord. Lord, thank you. Thank you, Lord, for the life. Thank you, Lord, for the gift of family, Lord, the gift of relationship, Lord. Thank you for all those things, Lord, that you are continuously adding to me, Lord. Even though sometimes, Lord, I didn't deserve this. Lord, nakakatayo kami dito, Lord, hindi sa lakas namin, Lord, hindi sa galing namin, but it's all because of you. That's why, Lord, it's more than a song, Lord, na dinideclare namin, Lord, na mananatili kami, Lord, sa presensya mo. Dahil sa presensya mo, ligtas kami, Lord. We are protected, we are provisioned, and we know, Lord, that the best is yet to come sa buhay ng bawat isa sa amin. We have this faith, Lord, because we know that we are in your presence, Lord. And in your presence, Lord, anything is possible, God. Naniniwala kami, Lord, na marami ka pang gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. That's why we will keep on praising you, worshiping you, God, because that's who you are in our life. Maraming salamat, God. We give you back all the glory, honor, and praises, Lord. Pinupurihan ka namin, Lord. Pinagpapasalamat ka namin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang buhay ng anak ng Diyos, kahanga-hanga yan. Alam mo ba, susubukan ka ng Panginoon sa maliliit na bagay bago ka bigyan ng malaking bagay. Yung katuwiran ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, yung salita ng Diyos, pamuhay mo. Hindi porke lahat ng iniisip mong tama ay tama. Ang tama yung sinasabi ni Lord. Passionate ka. Ang buhay mo, you will become great. So wag mong kukontrahin si Lord. Please welcome the Senior Pastor of Reigning Light International, Pastor Lito Peren. Good afternoon, good afternoon. So sa mga first-timer natin ngayon dito sa on-site natin, pwede bang pakikaway-kaway ng lahat ng mga first-timers? Yan, may mga first-timers po tayo, yung mga may VIP sticker. Thank you so much for coming. And I know God will do amazing things in your life. So sino naman dito yung mga second-timer, no? Sa mga second-timer, meron ba mga second-timer dito? Yung meron din, meron. So, pwede bang pakibigyan mo ng ngiti yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, masaya ko kasi katabi kita? Yan, no. Sa kaliwa naman, sa kaliwa at kanan, sabihan ninyo, yan, para wag kayong magka-stiff neck sa likod, batiin nyo rin yung nasa likod. Sabihin mo sa kanya, masaya ko kasi kasama kita. So, welcome po sa ating third worship. Sino masaya? Pangatlong worship na natin ngayong araw na ito, and this is the first Sunday of the month. No, ng December. So, itong December, itong first Sunday ng December, kaya excited ako na makasama po kayo. Parang wala akong kausap ha. Yan. So, excited din po ako sa mga nasa online natin. Batiin po natin yung mga nasa online natin. At nasa online ngayon, walang iba kundi si Mel. Nasa Masbate sa ngayon. Wala kang magagawa kundi mag-online dyan. So, binabati ka ng Reigning Light family, and ang Reigning Light Masbate ay masayang-masaya. Nakita niyo po ba yung mga posting nila? No? Nakakatuwa po at unti-unting nadadagdagan sila doon. Nako-conquer po yung Barangay Aroroy, no, sa Masbate. So, kaya po, yung mga nasa Masbate at saka yung nasa Lianga, Surigao, no, nandoon po sila atining ngayon sa Reigning Light Lianga, Surigao.
At ang excited po ako yung maka-attend tayo ng mentoring sa Caraga Region, Region 12. Doon po sa Mindanao na yung kasama ng mga kasama natin doon sa Surigao. So, nilindol po sila kagabi, nilikas sila doon. So, ganun po yung naranasan nila Ate Neng. Kachat po namin. Nakakatuwa, no, na sa kabila ng kanilang edad, naroon sila nagpapagamit kay Lord. So, kaya shout out sa mga kapatid natin doon sa Surigao. So sa Pangasinan, shout out din. At saka sa mga nasa iba't ibang bansa, nako, masayang-masaya po kami, nakasama po kayo. Sa Hong Kong, yan, nandyan po yan, makakasama po natin sa Hong Kong. At sa mga hindi po namin nabanggit, magandang umaga, magandang tanghali, anumang oras mayroon kayo, ang importante, hapon sa amin. At kasama namin kayo nag-worship. So be free na mag-comment po kayo sa ating comment section para po at least yung mga takeaways po ninyo ay naitatype ninyo para na-share din po natin sa iba. At maganda po i-mention din nyo yung inyong mga kaibigan para po ma-receive din po nila yung message na ito na ibibigay sa atin ng Panginoon. And hindi lamang yon, i-share po ninyo, no? I-share po ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, i-share mo yan. Now, sino dito yung masayang-masaya ka ngayong hapon sapagkat alam natin may gagawin si Lord? So, ito pong December ay last month of 2023, tatapusin natin ito ng masaya. At hindi lang basta masaya, tatapusin po natin ito ng malakas. No, yung po bang hindi tayo nanghihina, hindi tayo malungkot, malakas po tayo. Parang wala akong kausap. No? Malakas ka, natatapusin mo to. At excited tayo mga kasama sa 2024. So kaya kailangan nating tapusing malakas ito because we are preparing for something great sa 2024. Sino dito yung expectant yung heart mo with full of faith na ang 2024 is a year of your breakthrough sa buhay mo? So sabihin mo sa katabi mo, no more breakdown. Only breakthrough. No, so yan po yung ma-experience natin mga kasama at mahalaga po na yung breakthrough ng buhay natin ay magiging evident. Because God is with us. So kaya pagkasama natin ng Panginoon, merong miracle, signs, and wonders. No, ano daw po pagkasama natin ng Panginoon? Merong miracle, merong signs, merong wonders. Because our God is a miracle working God. I do believe in miracle. Sino dito yung mga naniniwala sa milagro? Taas ang kamay. No, sa mga nasa comment section po natin dyan, pakitype nga po ninyo, I believe in miracle. Yan. So, yan po yung mga bagay na nagagawin natin at hayaan natin ang Diyos na kumilos sa atin. Once again, I just want to remind you na wag po tayong magkaroon ng negatibong pag-iisip o yung kaisipang pangreliyon. Na ang kaisipang pangreliyon, pagka nasa simbahan, sa loob ng 1 linggo, mabait ka na. Yun po yung malaking problema natin. No? That is the problem of religiosity. Kaya wala pong miracles, walang signs, walang wonders. Kaya po lagi silang nagsasign, nagwa-wonders, kasi walang miracle. Sino po dito yung excited ka na ang Diyos lang talaga ang pagmumulan ng lahat ng bagay? So ngayong hapon, isi-share ko po ito sa inyo para po nang sa ganon ay ma-experience natin ang breakthrough sa buhay natin. Last week, I shared about divine command. And also, I shared divine secret. Sabihin mo sa katabi mo, hindi na sikreto ngayon. Alam mo na yung command, kaya dapat maintindihan natin. No? Kaya po ang buhay natin, si Lord nag-ooperate po siya sa law. No? Kaya dapat maintindihan nating mabuti na ang salita ng Diyos ay batas sa kanyang kaharian. Ano daw po ang salita ng Diyos? Batas sa kanyang kaharian. So, the Word of God is the testament. It is the law code of the kingdom of God. It is the Word of God. So, kaya mahalaga na meron tayong mataas na respeto sa salita ng Diyos. Kaya ang pagsunod sa Diyos, hindi biro-biro. Dapat seryoso. Dapat totoo. Sabihin mo sa katabi mo, dapat totoo. Now, alam niyo ba si Lord, galit na galit siya sa mga hindi totoo?
Sa mga peke. Kaya pakitingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, buti na lang, authentic ka talaga. Sabihin mo sa katabi mo, original ka talaga, original ka. So, wala dito mga peke, ano? Wala akong kausap na peke. Ang kausap ko mga totoo. Yung bang kaya niyang i-communicate kung ano ang kanyang nararamdaman. At kung ano ang pinagagawa ng Panginoon, kaya niyang gawin. Ang pinakamahirap sa lahat, yung nakangiti pagkaharap ka. Oo ng oo pagkaharap ka, pagkatalikod. Nakinig na nga, gagawin pa ba? Yun po yung mga walang breakthrough sa buhay. Kaya pwedeng tumagal ka sa church, pero walang breakthrough. Walang manifestations. Kaya gusto kong i-share sa inyo, it's all about revelation. Sabihin mo sa katabi mo, revelation. So, revelation of breakthroughs. So, dapat ang breakthrough sa atin, hindi na parable. Hello? Pag pinag-usapan ng breakthrough, kung paano ka magtatagumpay, kung paano ka makakalampas sa bawat sitwasyon ng buhay mo, that's breakthrough. Ang breakthrough, pag may karamdaman ka gumaling, breakthrough. Yung nahihirapan ka, financially, pero lumalampas ka, breakthrough. Sabihin mo sa katabi mo, breakthrough. So, walang hindi ka mapagtatagumpayan kasi kasama mo si Lord. At kapag kasama mo si Lord, laging may milagro. Umasa ka sa himala. Umasa ka sa supernatural. Huwag kang umasa doon sa mga bagay na magagawa natin. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, revelation of breakthroughs. Sino dito excited sa revelation ng breakthrough sa buhay mo? So, ang breakthrough sa buhay natin, hindi dahilan sa magaling ka. Nandiyan ba yung ating props? Kailangan ko ng ano? Kailangan ko ng spiritual. No? Yung magmo-model na spiritual ngayon. Nasaan yung ano natin? Pakitulungan nga ako. Kailangan ko rin ng, hindi lang na spiritual, ng intellectual. At saka hindi lang po intellectual, kundi yung hardworking. No, hardworking. No, kailangan ko ng tatlo. No, meron bang isa diyan? Isang spiritual. Halika dito, spiritual. Yo, brother, ikaw. Yung naka-red yan. Magpapasko na ngayon si Berlin. Yan, no. At saka ano yung spiritual? Yung spiritual mga kasama, yung wag laging nasa church, ha? Ang spiritual, dapat laging kasama si Lord. Pero hindi porke kasama si Lord, sumusunod kay Lord. Wala po sa lingwayan, wala sa lugar. Hindi po yun dito sa lugar na to. Malalaman mo spiritual kapag labas mo. Hello? May nagiget po ba? So, itong mamang ito, i-represent niya yung spiritual. Meron pang isa, yung intellectual. Brother, mukhang matalino ka. Halika dito. Oh, intellectual. Yan. Yung matinding gumamit ng utak. Yung bang talagang matindi pinag-iisipan lahat. At pagka hindi sinang-ayunan ng utak niya, hindi siya susunod. So, this is all the people na mga intellectual. So, spiritual, intellectual, and I ask, hardworking. Sino dito yung mukhang talagang masipag? Bro, halika rito. Ikaw. Yeah. Mukhang masipag. So mga kasama, gusto ko pong unawain natin itong mabuti, no? Bro, urong-urong ka ng kaunti. Merong spiritual, hardworking, and what? Intellectual. So ngayon, gusto ko po kayong unawain ninyo ang mga bagay nito. Bro, bigyan mo nga ng bola. May bola ba dyan? Nasa isang bola dyan. Hawak na. So, tingnan mo. Paano maghagis ng bola ang spiritual? Sige nga, taas mo nga. Ihagis mo nga. Yun. Pakihagis mo. Yun. Isa pang hagis. Yun. Ang hardworking. Yun. Isa pa. Yeah, wag mong Sige pa. Yun. Hardworking talaga. Sige pa. Yun, oh. Isa pa. Hardworking. Yan. Parang tinatamad ka na. Hardworking eh. Sige. Yan. Yun. Ito naman, paano maghagis ng bola ang intellectual? Sige nga.
Grabe. Gagamitan talaga ng utak. Kunti lang yung lipad. Sige nga. Yun, sige nga, isa pa. Oh, isa pa. Hop, isa pa. Hop. Pansinin yung mabuti. Intellectual, hardworking, at saka spiritual, hardworking, at saka intellectual. Ano yung napansin nyo sa hinagis nilang bola? Anong napansin nyo sa hinahagis nilang bola? Uy, wala kayo napapansin. Ano napapansin nyo? Bumabagsak. So, kay spiritual, bumabagsak. Kay hardworking, bumabagsak. Kay intellectual, bumabagsak. So, bakit sila bumabagsak? Bakit bumabagsak ang bolang yun? Bakit? Merong gravity. So, meron siyang gravitational force kasi may gravitational law. So, ang law, meron niyang force. Come on! Are you excited for this? Are you excited for this revelation? So, gusto kong maintindihan yung mabuti that God works through His law. And His law, there is power. Hello? Pakisabi sa katabi, may kapangyarihan ang kanyang iniuutos. Kaya nga, pag inihagis mo, intellectual, ihagis mo. Intellectual. Masyado napatingin sa malayo. Yan. Spiritual, ihagis mo. Hardworking, ihagis mo. So tandaan nyo, ang law, hindi ka nire-respect as a person. The law doesn't respect you as a person. Kung ano yung batas na may kapangyarihan, mangyayari. Kasi batas, may puwersa. Walang kwenta ang batas na walang puwersa. Hindi pwedeng sabihin ng spiritual, diyan ka na lang manatili. Walang ganon. At hindi pwedeng sabihin ng hardworking, sige, tumaas ka pa. Hindi rin pwedeng sabihin ng intellectual, sa pamamagitan ng isip ko, mananatili ka sa taas. There is surpassing law. Pakisabi sa katabi, may batas. Now, sino dito excited ka? Kailangan mo ng breakthrough. Palakpakan nga natin itong tatlong spiritual na to. Palakpakan natin itong hardworking na to. Palakpakan natin ang intellectual na ito. So, salamat ng marami sa inyo. Salamat. No, wag niyo iuwi yung bola. Pagkagalitan tayo ng J12 niyan. So, gusto kong makita niyong mabuti ang mga bagay na ito. Kasi, hindi po porke umupo ka na, ibibless ka na ni Lord. Hindi porke umattend ka na sa church, nag-process ka na, ibibless ka na ni Lord. Ibibless ka lang ni Lord kapag marunong ka na mag-honor ng Word. Because the Word of the Lord is His principle. It is His law. Pakisabi sa katabi, law. So if you want to experience breakthrough in your life, you need to listen and obey the Word of God. Hay, wala na naman akong kausap. Sino excited ng breakthrough sa buhay mo? Pakisabi, breakthrough. So, kapag inonor mo yung word ni Lord, sinunod mo yung word ni Lord, may breakthrough. Kaya kung wala tayong breakthrough sa buhay natin, isa lang ang ibig sabihin, walang question kay Lord. Ang kailangan nating questionin, yung ating obedience. Sino may naiintindihan? Tayo kasi ang galing-galing nating magbintang eh. Pag hindi ka binebless, pakiramdam mo, grabe talaga si Satanas. Hinahadlangan talagang pagpapala ako. Sabi ni Satanas, wala akong pakialam sa'yo. Dinamay mo na naman ako. Nag-get niyo po ba, mga kapatid ko? So, magbe-breakthrough ka lang. May experience mo ang breakthrough kapag ka marunong ka mag-hear ng word ni Lord, marunong kang mag-obey sa word ni Lord. So, I just want to give you an example and this is my prayer tonight na itong word na ito, ma-receive mo as revelation. Hello? Basta sinabi ni Lord, kung ano ang command ni Lord, yan po yung may experience mo sa life. Halimbawa, ang command sa tithes, ang command sa offering, ang command sa first fruit, there is allotted blessings in our life for that.
Because it is the Word of God. And if you obey the Word, there is blessings in your life. So tingnan nyo po itong verse na ito sa Bible. Merong isang lalaki na siya po ay mangingisda, walang iba kundi si Peter. And then si Peter, siya po ay naghuhugas ng kanyang lambat in Luke chapter 5. Starting from verse 1, tingnan nyo po ang sabi, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God. Are you ready? We are here not for a program. We are here for the presence of God. We are hungry for the word of God. So kaya tayo nandito, sama-sama tayo, kaya may nakaupo sa harapan, kasi hungry tayo sa salita ng Diyos. Now, sino dito masayang-masaya, you are hungry for the word of God. So you are ready to receive the word of God. So tingnan yung verse 2. Sabi ng verse 2, he saw on the water edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. So, maaga pa yan, naghuhugas na ng net, iniwanan yung boat, and then verse 3, he got into one of the boats, the one belonged to Simon, and asked him to put out a little from shore. And he sat down and taught the people from the boat. Woohoo! Sino po dito yung merong nangungusap sa'yo? Bigong-bigo ka na nga, inutusan ka pa. Si Peter that time, wala siyang huli, naghuhugas ng net, at umupo si Jesus sa boat ni Peter, ni Simon Peter, and sabi ng Lord sa kanya, pakiusod mo nga ng konti. Because many people are crowding him. So ginawa po ni Peter, ginawa po ni Lord na platform, ginawa po ni Lord na stage ang bangka ni Peter. So what is the revelation for that? Si Lord, yung kakulangan mo, yung wala ka, platform ni Lord yon. Ano yung platform? It is His stage. Sabihin mo sa katabi mo kung ano yung mga bagay na wala ka. Gustong pumunta dyan ni Jesus. Sino dito ang excited ka na makakasama mo ang Panginoon? So, yan po yung mahalaga na nag-get natin ito. Itong mga fisherman na to, wala silang huli, pero ang sabi ni Lord, pwede mo magamit yung bangka, pakiusod naman, oh. Matindi talaga ugali. Hindi niya sinabi, pambira ka naman, wala akong huli, mainit ang ulo ko, walang pagkain pamilya ko. Uutusan mo pa ako, pagod na nga kami magdamag, payat na nga kami, tapos uutusan mo pa. Alam mo ang ginawa niya? Iniusod niya. Sabi mo sa katabi mo, talagang matindi si Lord. Ang tinitingnan talaga ugali mo. Hindi yung pag-upo mo. Kasi pwedeng upo ka ng upo dito, hindi na babago ugali mo. Tinamo yung katabi mo. Sabi mo, kaya ka ganyan. May tinuturo si Lord. Ano? Sino dito excited ka? Gusto mo ng breakthrough sa buhay mo? Aba, ibang level ito. Word ni Lord to. Anumang bagay na wala ka, anumang bagay na kulang ka, yan ang titindigan ni Lord, yan ang pupwestohan ni Lord para magpakita sa'yo. Tignan mo yung katabi mo, buti na lang naka-attend ka ngayon. Sino dito masayang-masaya? So verse 4, look at the verse 4. So sabi niya, when he had finished speaking, pagkatapos niya, sabi niya, he said to Simon, put out into the deep water and let down the nets for catch. Imagine mo, sunod-sunod na utos, nakakailang utos na? 2. Sabi niya, umupo sa bangka ni Peter na walang laman, bigo si Peter. Sino dito yung bigo ka? Naranasan mo bigo? Sabi mo sa katabi mo, tapos na yan ngayon. Sunod-sunod na tagumpay. Amen? Sino excited dito sa tagumpay? Hindi dahil lang sa magaling ka. Hindi dahil lang sa matalino ka. Hindi dahil lang sa spiritual ka. Hindi dahil sa masipag ka. Pagpapalain ka kasi marunong ka mag-respect sa word ni Lord. Basta may sinabi si Lord, sumunod ka na kagad. Hindi yung kumukontra ka pa kasi ang talino mo. Pakitingnan mo yung katabi mo, mukhang siya ang topic ngayon, ha? Oh. Alam niyo po, pagka yung hindi mo matanggap to, tutungo ka na lang, magtatago ka na lang, baka makita ko ni Pastor. Mga kasama, it is the word of God for you to change, for you to be blessed. So kaya, mahalaga po ito. Sabi niya, put out into the deep water and let down the nets for a catch. Are you ready for your catch? Are you ready for your catch?
Ang God ni Peter ay God din natin. The same Jesus. We have the same Jesus today. Because He never changed. So, sino dito yung masayang-masaya, may matinding gagawin ng Panginoon sa'yo? Verse 5. Simon answered, Master, we've worked hard. Sabi mo katabi mo, work hard. Pambira, masipag ka naman eh. Hindi ka naman tamad eh. Tinan mo nga yung katabi mo, hindi ka naman tamad, di ba? Pero ito pinakamalungkot, malupit sa lahat, at saka malungkot. Ang sipag-sipag mo, hindi mo ma-enjoy pinagtrabahuan mo. Magpapasko na, wala kang pera. Ito pa, wala pang bonus. Sabi mo sa katabi mo, hardworking ka naman. No, pagod na pagod ka naman. Tama ba? Yung eyebag mo hanggang dito na. Naglalambot ka pa. Pero wala ka pa ring pera. Hindi porke masipag binibless. Tingnan mo yung katabi mo, buti na lang nandito ka ngayon. Sino dito masayang-masaya? Pwede mo palakpakan natin si Lord. Come on. Woohoo! I am so excited for my breakthrough. Dati akong walang huli, ngayon magkakaroon ako ng huli. So sabi niya, I've worked hard all night and haven't caught anything. Wala pa rin, wala. But because you say so, dahil sa sinabi mo, tingnan mo yung katabi mo, marami na bang sinabi si Lord na nasunod yan? Tingnan mo, tanong mo, marami ka na ba nasunod? O namimili ka na sinusunod? Susunod ka lang pag wala kang topak. Susunod ka lang pag wala kang problema. Ang pagsunod, lifestyle. Tandaan nyo po, pag sinunod mo po ang Panginoon, may mangyayari sa'yo. Ang pagsunod, wala po dito sa loob. Ang pagsunod po nasa labas. Christianity is not just 2 hours per Sunday. Christianity is a lifestyle of obedience. Marami kasi dito, hallelujah, praise the Lord. Grabe pa ka ang talon eh. Grabe pa ang sayaw talaga eh. Pero kung hindi mo pinamumuhay ang Panginoon, backslider ka pa rin. Kaya maraming tumalo na kay Lord, pero ngayon hindi mo na makakita. Nagiget niyo po ba? Kasi hanggat di ka totoo, hindi mo kasi pwedeng pekein ng Diyos. Makikita mo kumikilos ang Diyos sa'yo pag may pagbabago talaga. The way you think, the way you speak, the way you act. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Pakiamoy nga yung katabi mo. Amoy press ba yan? Yeah. O pag inamoy mo, amoy amag. Ano ba to? Luma-luma. Grabe, amoy amag, pare. Nagiget nyo. Sino dito masayang-masaya kami, nangyayari sa'yo? We are preparing for something great. Sino dito excited ka na may revelation ito sa'yo? Kaya hindi natin pwedeng pikein si Lord. Mga religious people lang yun. So, kaya dapat meron tayong lifestyle of obedience because you say so. Panginoon, sino ako para kumontra? Kahit na ako ang palagi sa church, kasi spiritual ako. Tumahimik ang lahat, nagwo-worship ako. Huwag kayong istorbo. Nagdi-devotion ako. Tumigil kayo dyan. Nagugulo ako. Grabe, super spiritual. Ito naman yung isa, yung intellectual. Pag-iisipan ko muna kung susundin kita. Kasi sang-ayon sa aking kaalaman, grabe. Pinag-isipan mo, paano mo susundin si Lord? Sa sobrang pag-iisip mo, hindi ka nakasunod. Ito naman yung isa. Yung hardworking, ang sipag-sipag mo, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin? Nangungutang ka pa rin. Nangihingi ka pa rin. Nagpaparinig ka pa rin. Ano yung mga parinig? Baka naman. Ano pa yung mga parinig? Sana all. Mga kasama, dapat all. Dapat ikaw yung hinahangaan, ikaw yung nakikita, nagre-reflect sa'yo, may glory si Lord. Because you are obedient to God. Because you say so, I will lay down the nets.
Kaya hindi pwedeng anak ng Diyos matigas ang ulo. At nanahimik po kaming lahat para po hindi kami mahalata. Nagiget niyo po ba mga kasama? Ang pagiging masunurin, ugali po yan. Hindi mo na kailangan paghirapan niya kasi natural na anak ka ng Diyos, masunurin ka talaga eh. Pero kung rebelde, magpapanggap ka lang talaga. Dito ka lang mabait. Pag uwi mo, hindi na. Tinan mo yung katabi mo. Mabait pagharap si pastor. Mabait pag nasa church. Kasi nagcha-charge tayo eh, di ba? Pero pag uwi, hindi na makakita si Kristo, parang may sungay na. Hindi mo kasi pwedeng pigayin talaga si Lord eh. Magre-resulta talaga nito sa buhay natin. Tingnan yung resulta. Dahil lang sa sinabi mo, ito lang yung statement to, makuha mo talaga to. Breakthrough mo sa 2024. Kasi maraming talaga kumukontra eh. Ikaw ang kontratistang hindi mayaman. Sa lahat ng kinontrata mo, ikahihirap natin, lalo pag word ni Lord. Lalo pag nasa church ka, dahil ganun-ganun ka, pero ang iniisip mo, yari ka sa akin, popost kita mamaya. Nagiget yun. Pero kapag nag-agree ka sa Spirit, yes, susunod ako sa sinasabi ni Lord. Hindi yun, yari ka mamaya, may post ka sa akin mamaya. Kaya huwag kayo magpapapatol sa mga wala ka kwenta-kwentang post. Inilalako nila ang kanilang kahangalan. Uy, mabait ako sa term ha, kahangalan. Religious word po yun. Tinan nyo, walang dating. Kasi naka-live tayo, kung hindi, makundayari kayo sa akin. Buti na lang yung pipigil ang Holy Spirit. Huwag mo sabihin talaga yung word. Opo, Panginoon. Hindi ko po sasabihin. Mangmang po sila ngayon at saka hangal. Parang ang bait ko ngayon, no? Kasi naka-live. Woo! Buti na lang. Dahil makuha mo lang to mga kasama, breakthrough ka talaga. Yan lang talaga. Yan po yung revelation of breakthrough. When God said, it is done. Imagine mo itong si Abraham, baog yung kanyang asawa, matanda na sila, nagkaanak pa, bakit? Naniwala eh. Tignan mo yung katabi mo, tagal mo na naupo, di ba? Tumanda ka na nga eh. Ang problema sa atin, hindi yung sinasabi ni Lord. Ang problema sa atin yung paniniwala at pagsunod. Kaya walang breakthrough. Kung sumunod ka, para ka nagchat-chat-chat. Isang abante, dalawang atras. Isang abante, dalawang atras. Mga kasama, hindi ganun ang buhay sa pagsunod sa Panginoon. Sunod ng sunod. Sino excited sa breakthrough? Because you say so, I will do it. I will lay down the nets. Are you ready for the result? Are you ready for the result? Mga kasama, maraming mga tao gusto ang resulta pero ayaw ang proseso. They love the result. I like that. I want to be like that. Kaya lang yung process na ayaw natin sundin. So tingnan niyo po yung result. So nakita natin yung process, because you say so, I will do it, and this is the result. This is the end product. This is the promise of God. Are you ready for your breakthrough? So verse 5, sabi niya, verse 6, when they had done so, sabi mo sa katabi mo, may ginawa pala. Yung salita ng Diyos, they put it into action. Marami pong mga tao nagsisimba, ang salita ng Diyos inilalagay sa utak, hindi sa action. Tinan mo yung katabi mo. Buti nila naka-attend ka ngayon, ha? When they had done so, they put it into action, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So this is breakthrough. Dating walang huli, ngayon ang net nagkakampupunit. Breakthrough! Ay, wala. Yung iba tulala pa rin. Parang artista si pastor ngayon, ha? Mga kasama, dapat nagsisingkin yan. Kung 2023 bigo ka, abay, wag mo nang extend sa 2024. Pag nag-a-apply ka, however,
Unfortunately, po mga ganun ang reply. Pero ngayon, iba na. Iba na, iba na, iba na. Dating ikaw nang hihingi lang, dating wala kang pera. Pero ngayon, mananagana ka. Sino dito ang masayang masaya? Sumunod ka lang sa salita ng Diyos. Ang pagsunod, di mo na kailangang bantayan. Tsaka hindi mo na kinakailangan, sumunod ka. Hindi mo kinakailangan gawin ganon. Dapat kusang loob yun. You learn how to honor the Word of God. Because you love the Lord. That's why you obey the Word of the Lord. So, kaya kita niyong mabuti, yung net na yun, magkan pupunit, magkan sisira. Bakit? Dahil sa dami ng huli. Alam niyo po ba na ang English sa tilapia, alam niyo po ba English sa tilapia? Saint Peter Fish. Saint Peter Fish ang English sa tilapia. Kasi si Peter, nung manghuli, maraming tilapia. Alam niyo, si Lord, siya pala yung Lord of everything, Lord of all. Siya po yung Lord ng fish. Hello? Kaya po nung walang huli si Peter, sabi ng Panginoon, Peter, ilagay mo doon ng net. Hindi ko alam kung anong way of communication because the creature always follow the creator. The creature always follow the creator. Fish is created being. Hello? Hindi ko alam kung anong communication nila, pero napapunta ni Lord ang mga isda sa net ni Peter. Sino dito hindi ka man fisherman, pero kailangan mo ng mga mahuhuli sa buhay mo? Gusto mo manghuli ng pera? Gusto mong dumami pera mo? Aba, sumunod ka lang kay Lord. Sumunod ka kay Lord. Hindi ho tayo pera-pera dito. Hindi po ako prosperity gospel pastor. Ang gusto ko lang po may apply ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Hindi tayo nagyayaya ng mga milyonaryo dito. Magre-raise up tayo ng mga milyonaryo dito. Kaya pakibati mo yung katabi mo, sabi mo yung itsurang yan, potential ka. Yung dating mukhang mandurugas at mandurukot, pag sumunod kay Lord, magiging milyonaryo. Parang hindi kayo naniniwala talaga. Huwag kayong maglala. Kayo ang mga magpapaselfie sa future. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ng model. Now, sino dito masayang-masaya, may kailangan ng model. So, itong mga isda, sumunod kay Jesus eh. Hindi ko alam kung nasa maritime siya, nasa marine life siya, ganito ang tawagan, di ba? Pagka yung mga, mga sundalo, grabe ko mag-command because powerful siya. So, there is power in His command. So, the fish follows. Hindi ko alam kung ganito. Calling all fish, proceed to Peter's net now. Once again, calling all fish, proceed to Peter's net now. Mga kasama, hindi ko alam kung ganun ang tawagan, pero isa lang ang sigurado ko, sumunod ang isda sa net ni Peter. Mabuti pa yung isda, sumunod. Ang tagal mo na nakaupo, di ka makasunod. Tinan mo nga, buti pa tilapia. Sumusunod sa creator niya. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mahirap, ikaw na lang ang may gusto. Ahon na dyan. Sabi mo sa katabi, ahon na sa kahirapan. Sundin na at ipamuhay ang salita ng Diyos. So, totoo ito sinasabi nito. Tingnan nyo pong mabuti, no? Kapag ka po talaga galing kay Lord marami, hindi mo kayang i-contain mag-isa. Kay Lord di ka mauubusan. Sino masayang-masaya dito, masusumpungan mo ang breakthrough sa buhay mo? Amen. At kapag ka nasumpungan mo ang breakthrough, magtatawag ka ng kasama. Tingnan niyo ang verse 7. So they signaled their partners. Yun ang pinakamasarap sa lahat. Sa buhay, masarap pa may partner. Hello? Hindi pwedeng nag-iisa ka. So they signaled their partners in the other boat. Sabi mo sa katabi mo, other boat. To come and help them. Kaya itong home office, ito talaga. Marami pong may client dyan,
Ngayon, sumisignal na, tulungan niyo ako, madami akong huli, madami akong client. Hindi pwedeng sarili mo lang. Pakisabi sa katabi, huwag kang makasarili. And then sabi niya, to come and help them, and they came and filled boats so full that they began to sink. Imagine mo yung breakthrough na yan, net breaking, boat sinking catch. Hello? Sino excited sa breakthrough na yan? Alam nyo, ang breakthrough, kung gusto nyong ma-experience yan, number one thing, you need to be humble. Pakisabi, humble. So, importante po ang breakthrough. Ang breakthrough mangyayari lang sa mga humble. Never sa mga hambog. Ang breakthrough para sa mga humble lang. So, tandaan natin mga kasama, you need humility. You need humility. So, we are humble. Sabi mo sa katabi mo, dapat humble. So, wag mo ipagmamalaki yung iyong skills and ability. Because your skills and ability is limited. But, if you are humble, you will become limitless. Excited po ba kayo na magiging limitless tayo? So, tandaan niyong mabuti, no? Ang mga bagay na ito, our tool become obsolete. Our tool become obsolete. Yung ginagamit mo, hindi na magiging effective sa future. Ngayong baliktad na po ang mundo. Ini-encourage tayo na mga bata mag-homeschool. Bakit? Para wag nang mahawahan ng ibang ugali. Marami po ngayon mga bata may topak. Kaya po kailangan ipag-pray po natin sila. Subukan nyo po, kunan ninyo ng cellphone ng inyong anak. Ang mga bata sa inyo, mangingisay po yan. There is power na kumokontrol sa kanila. Dapat si Lord lang. Amen. Subukan nyo po, subukan nyo. At ipag-pray nyo mabuti ang inyong mga anak. Kaya po, yung mga pinagpe-pray natin dito. So, kailangan nating humble tayo para lagi tayo natuturuan, lagi tayo nauutusan. Hello? Tinan mo yung katabi mo, nauutusan ba yan? O laging umiiwas yan? So, your tool will become obsolete. So, and then, yung exerted effort mo masyadong tataas. So, kaya dapat humble lang tayo. Sino excited dito sa breakthrough ng buhay mo? Sabi mo sa katabi mo, you need to be humble. And then, hindi lamang yan. Second thing, you need to be obedient. Sabi mo sa katabi mo, be obedient. No, imagine mo si Peter. Gamit to si Peter na to. Napaka-humble nito. Imagine mo, si Peter, tinuruan ng karpintero. Si Jesus, karpintero po yun eh. Son of the carpenter si Jesus. Pero itong si Peter, napaka-humble niya. Wala siyang yabang. Dahil lang sa sinabi mo, gagawin ko. Karpentero ka ako, matagal na ako mangingisda, pero susunod ako sa'yo. So kaya, if you are not humble, if you are not obedient, you will have no breakthrough. Sabi mo sa katabi mo, walang breakthrough sa buhay. So dapat marunong tayo mag-follow ng instruction. No, excited po ba kayo na mag-breakthrough talaga ang buhay ninyo? Follow God's instruction. So, ang ini-encourage ko po kayo sa 7 o'clock at saka sa 10 o'clock, meron po ko doon mga sinishare na hindi ko po sinishare online. Ang encouragement ko sa inyo, umattend din po kayo. Ang prayer ko sa inyo, sana makadalwa kayong attend. Huwag lang yung maka-attend. Kasi iba yung sinishare ko sa online, iba yung sinishare ko dito. Sana ma-attendan po ninyo. Matindi po yung mga revelation doon at ang mga ginagawa ng Panginoon sa atin para sa breakthrough natin. Sino po yung masayang-masaya ka? Didetalyehin natin yun. No, yung po yung nangyayari. No? Kaya pakisabi sa katabi, kung ikaw ay leader, minimum of 2 attendance. Sino dito excited ka maging leader? Because leader is a servant. Si servant tayo. Tama po ba mga kapatid ko? So,
ang gusto ko yung mga talagang malalapit kay Lord, mga masunurin, yan ang mga pinagpapala talaga ni Lord. We cannot manipulate God. Hindi porke umaten ka minsan, okay na yun. Ang tinitingnan ni Lord yung service natin. No, tingnan natin mabuti no, ang mga bagay nito. Sino masayang-masaya ka na ikaw ay gagamitin ni Lord? Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Kung nag-a-aspire ka maging servant, gagamitin ka ni Lord. No? Sino dito excited ka na magsa-serve tayo? Kasi obedient yung heart natin kasi gusto ng Panginoon na mag-serve tayo. And then last and final, so if you want to experience breakthrough in your life, you need to trust the word of the Lord. No? Trust the word of the Lord. Yan po yung, kapag sinabi ng Diyos, huwag nyo na pong kontrahin. Sundin na natin, mga kasama. We need to trust the word of the Lord. Ang statement ni Peter, sabi ni Peter, Lord, dahil lang sa sinabi mo, gagawin ko. Gagawin ko. No buts, no ifs, no reasonings, no excuses. Lord, basta sinabi mo, gagawin ko po ito, Panginoon. And the rest is history. So, tingnan yung mabuti ang mga bagay na ito. When they had done so, ganito ang nangyari. No? Verse 8, tingnan nyo ang verse 8. Nung ma-experience ni Peter ang breakthrough, ito po yung matinding resulta. Tandaan natin, mga kasama, hindi po para sa atin ito. Ito po ay para sa Panginoon natin. So, when Peter saw this, ano yon, yung large catch nila, yung net-breaking, boat-sinking catch, ito po yung kanyang naging reaction. When Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." Alam nyo, napakasarap na ma-realize mo yun na ikaw ay makasalanan. Nung ma-experience niya yung breakthrough na yon, hindi niya naisip na siya ang magaling. Hindi niya naisip na siya ay mahusay. Anong sabi niya? Lord, hindi pa nangyayari ito sa akin. Kaya hindi ito ang lakas ko, hindi ito ang galing ko. Ako ay makasalanan. Masyado akong mayabang. Alam niyo, kapag inamin na natin na tayo mayabang, matindi na ang mangyayari sa buhay natin. No? Pero pag tinanggi mong hindi ka pa mayabang, yung mga gagawin ng Diyos magiging limitado pa sa ating buhay. Verse 9, tingnan niyo po, For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Imagine mo, namangha sila, hindi doon sa nahuli nila. Namangha sila sa Panginoon na nangungusap sa kanila. Kung totoo talagang na-experience mo ang Lord sa buhay mo, hindi mo iintindihin ang mga blessings sa life mo. Ano yung ginawa nila? Verse 10. Tingnan niyo yung verse 10. And so were James and John and the sons of Zebedee, Simon partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will catch men." So mga kasama, ang breakthrough sa buhay natin, resulta ng breakthrough sa buhay natin. Number 1, na resulta ng breakthrough sa buhay natin, nagiging worshipful tayo. Nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at inihayag natin ang kanyang kapangyarihan. Sabi niya, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat sa iyo. At ang pangalawa na nangyari kay Peter, sabi ni Peter dito, ang ginawa ni Peter, abandonment. Pakisabi nga, abandonment. Anong ginawa niya? Inabandon niya yung fish. Sabi niya, verse 11, tingnan niyo po ito. So they pulled their boats up on the shore, left everything, and what? Followed him. Mga kasama, it is not the money, it is not the things that we catch, but it's all about the power of Jesus within us. Mga kasama, hindi po yung mga hinahabol natin, hindi yung mga gusto natin sa buhay, kundi ang Panginoon lang ang habulin natin sa buhay natin. So kaya gusto kong maintindihan yung mabuti, yung abandonment. Lord, kaya kong iwanan lahat. Kahit na maraming isda, makasunod lang kami sa iyo. So ito po yung resulta ng ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. And then, ang pinakamatinding resulta ng breakthrough, they serve God in the rest of their life. Yung po ang pinakamasarap sa lahat. Sumunod sila sa Panginoon habang sila'y nabubuhay. Iniwanan nila ang lahat at sumunod sa Panginoon. So mga kapatid, mga kasama, gusto kong ma-experience ninyo ang breakthrough para ang buhay ninyo
masayang masaya palagi. Yung word ni Lord, i-apply palagi natin. So always remember that you are potential for breakthrough. And you are designed for breakthrough. So this is now the revelation for breakthrough. It is upholding the word of God. When God said, it is yes, it must be done. Yan po yung mangyayari sa atin. Kapag sinabi ni Lord, gawin natin. So wag po ninyong kukontrahin kung anong sinasabi ng Panginoon. Especially sa kanyang mga principle, kahit na ikaw yung hardworking, kahit na ikaw yung intellectual, kahit na ikaw yung spiritual, alin ka man sa tatlong ito. Pero ang importante dyan, hindi kung anong klaseng tao ka, kundi kung ano ang pinangako ng Diyos sa'yo. Mangyayari ang mga bagay na ito. So wag niyo ipagmalaki na tayo ay matinding magtrabaho. Masipag tayo, magaling tayo. Hindi po yun. Wag din natin ipagmalaki na matalino tayo. Wag din natin ipagmalaki na, ay, spiritual ako. Matagal na ako sa church. Matagal ko na kasama si pastor. Hindi ho ganon. Ang kailangan lang natin makita yung resulta sa buhay natin. So if you want that breakthrough in your life, let us stand in our feet. And let us be humble before God. And I just want you to ask God, Lord, please forgive me. Please forgive me, Lord. Please forgive me. Lord, maraming breakdown na nangyari sa buhay ko, pero ngayon, Lord, nireveal mo ang breakthrough sa buhay ka. Now, sino dito yung excited ka na may matinding gagawin ng Lord sa'yo? Just raise up your hands and we will pray together. With all humility. Sa mga kapatid po natin sa online, breakthrough is ahead of you. Just honor the Lord and His Word. Breakthrough is ahead of you. 2024 is a great breakthrough for your life. A great conquest for your life. Just receive that in your spirit na ang 2024 hindi na magiging kagaya ng 2023. Ever increasing may experience mo ang mga bagay na ito. Just raise up your hands and we will pray. Father, we come to you in all humility. Just honor our praises today. Honor our thanksgiving today. Honor our prayer today. Father, kilala mo kami. Lord, wag po kami magsettle sa mga bagay na meron po kami. Because there is more of you. There is more in you. More of your presence, O God, ang habulin namin, ang hanapin namin. And Father, yung mga revelations para sa breakthrough na ito, it is only by your word. So Father, help us to dig deeper to your word. At hindi lamang po yung word, yung presence mo, Lord. Samahan mo po kami. Thank you, Father, for everything that we received this afternoon. Bless each and every one of us. Lord, I pray in the name of Jesus na ang aking mga kapatid na naandito ngayon, anumang sitwasyon nila, anumang condition nila, Lord, ma-experience nila, Panginoon, ng breakthrough. Masusumpangan nila, Panginoon, ang divine command, masusumpangan nila ang divine secret, and magbe-breakthrough po sila in all aspects of their lives. Salamat po ng marami, Panginoon. Lord, kagaya ni Peter, nag-breakthrough po siya. I declare na ang bawat isa sa amin, Panginoon, in the name of Jesus, God, gusto mo po ng iyong mga anak ay mag-breakthrough at mag-reveal ang iyong glory sapagkat sila po ang iyong church, O God. Salamat po ng marami, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Yung the best clap as if